og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Okay. Gawas lang ka ato kay gawas lang ka ato nga punta na kay kung abis balik ko to lisod magyapon maito pala sa Ginoo, no? So ali ako punta na, no? Muna ako punta na. Ang mensahe nga si Kristo ang ulo sa iglesia nga mao ayang lawas. Apil ka ali o dili? So, apil ka na. So, karon iyang si Kristo ang ulo. Ngan ang puta na karon, nganong nag-ulo man nimo ang simbahang Romano Katoliko. Nganong napamatay na ang ulo nga si Kristo man ang ulo. So ako puta na ani si Kristo ang ulo sa iglesia nga mong mao yung lawas. So accept ka na nga ikaw na, apil ka na. Ikaw ang lawas, ito ang ulo. So ako puta na karon, sakop ko sa lawas. Sakop kaya ako ang lawas. Kami na, wako ka sabot, sakop ka sa lawas o ikaw ang lawas ka? Ang imong gingon nga ikaw lawas, dili ako sakop ko sa simbahan na mao ang lawas. Dili kay ikaw lawas. Saan na yun? Kalibog ka ini natin so, no? Isang kuwan magkatawa. Ang simbahan lawas ni Lord Jesus. Ato masahon. Ano ba kamalo ang ubang nga naminaw na to? Masubay-bayan ta. Kaya basing nagkaingon sila, sige na nagyaw-yaw, matawana, wa may gibasa sa Bible. Uno sa 1:18. Siya ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Unsang nang iglesia sa Binisaya katawhan. So ang katawhan nga Christian, si Lord Jesus ang ulo. Og ako kay Christian ko, sakop ko sa simbahan o sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Klaro? Mao na. Klaro ha? Okay. Next question. Wala naman kalimao. So, ang Biblia, si Kristo mag ang ulo sa iyang lawas nga mao iyang iglesia. So karon, ang puta na nako karon, ikaw ba ang lawas ni Kristo iglesia? Ang amo to ba sakop? So dili ka ay lawas kay sakop lang ka. Asa man di ang lawas ni Kristo? Okay, puta na ko. Asa man kay sakop lang di ka, di man di ikaw lawas ni Kristo, di man di ikaw ang lawas ni Kristo. Kay sakop ra ka, so asa man di karon ang lawas ni Kristo? Itudlo nimo asa ang lawas ni Kristo. Naa ba na karon din sa tong palibot? Natawan gani sa ikuan. Naa ba na dito asa dapit na? Mura man tak nakig-atopan og inganto ani. Ang katawhan lawas na ni Lord Jesus. So kung sa nabunyagan sa iyang simbahan, iyang katawhan nga mao ang iyang lawas. Ayaw pagsinto lang sa usa ka tao. Ako maliko na for the sake of good ano. Ano kun ta baka tudlo na pensyon. Ang tanan na nabunyagan sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, kabahin na sa iyang lawas na mao ang iglesia. Kaya ang simbahan sa kilat sila na iglesia man. Akong gamiton ang word iglesia. Ang tanan na nabunyagan diha sa iglesia na gitukod ni Lord Jesus, nahimo ng kabahin sa iyang lawas. Kaya ang simbahan iyang lawas. Wala po naglawas na ito. Naay kamot, naay tiil, naay mata, naay ilong, naay buhok, naay dalunggan, naay kuko. So kung ikaw, nabunyagan ka sa simbahan, nahimo na kang kabahin sa lawas ni Lord Jesus, mahimong ikaw ang kamot. Kung saan man ang kamot diyan sa simbahan, nagkugi, pagsulat o mga libro, walang kamot. Kung kabahin ka sa simbahan, tiil ka, ikaw itong nagsigig, lakaw, bisanasang nasod, anong pagsangyaw. Kaya dili tanan, tiil o kamot diya sa lawas. Kung ikaw mata, kabahin ka sa lawas niya, mata ka, ang imong trabaho mo pagpangita o mga sangyawanan o nasod, aron ka dito magsangyaw. Mauna siya. Pero bisan ang mata, lahi sa tiil, lahi sa kamot, lahi sa ilong, lahi sa dalungan, silang tanan o sa lamang kalawas. Ato nang basahon sa Bible mga iso. Ha? Dara. Thank you Lord. No? 1 Corinto 12:14. Kaya ang lawas
tanang mga bahin. Kung muingon ang tiil, tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas. O kung muingon ang dalunggan, kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas. Kung ang tibok lawas matara, unsaon man pagkadungog nini. O kung dalunggan na, unsaon man pagsinhot nini. Ang Diyos nagpahimutan sa nagkalain bahin sa lawas. Sumala sa iyang pagbuot, wala untay lawas kun o sa lamang kini kabahin. So ako kabahin ako sa lawas. Kaya ito isuot tayo. Ingnon magmao ako ang lawas pagkabuguya niya. Nangita lang yung bikil niya ito isuot. Okay, another question. Si kaawa, nakisgot ang lawas, o si Kristo ang ulo sa iglesia nga mao yung lawas. Kaya yung tubag, gidinay niya nga dili siya lawas, kabahin siya sa lawas. Kaya dayon nagtudlo sa simbahan. O tanawa, nagtudlo sa simbahan. So asa magiging simbahan na? Simbahan na, matawag ko sa simbahan na nasa Santo Niño. So, lakas pa istorya, iklaro lang, mao ba na ang lawas? Kaharap ikaw, kabahin ka magkay. Siguro kabahin mo kaya, kaya hapon ka maan ha. So ang pagtanan ako, kana kay nagsusulat lawas, niya gidinay niya yung kabul nga dili ka lawas, kabahin na ka sa lawas, niya nagsusulat nga ang lawas nga mo yung simbahan. So ang pagtanan ako, iklaro ko lang yung asa kayo ng lawas. Kana bang simbahan na kunya gabi, wasto ka diya karon. O ugma, manhanap po kaya. Asa mo ang lawas yun? Iklaro daw asa kayo ang lawas. So, mayon mo buhaton magtuon sa ka-search sa internet unsay kahulugan sa church. Aron di na ka mo pinpoint og building. Saan na question siya about church? What's your knowledge? What is church? Sorry bro, sakit na. Unsa ba day ang church? Asa na gikan na unsa may kasugiran ana nga mitumaw na church? May so if we study Christian religion or religion, ang punong church gikan na sa pinulungan sa Germany nga kirche. Pag-inog kirche, duha gipasabot house of worship or katawan. Ang question na sa asa gikan ang word kirche. Ang word kirche gikan na sa Griego nga pinulungan nga iglesia. Ang word ecclesia nagpasabot na of the people called out by God. Napay ko lang. Ang church sa Spanish, iglesia. Sa Latin, ecclesia. Sa Griego, ecclesia. Spelling lang ang diferensya. O ang kahulugan sa ecclesia, the people called out by God. Kung dito na ta sa kirche, na mo original sa word church, duha ang kahulugan sa church. Simbahan, building, house of worship, o katauhan. Mao na siya. So, ang imong pagpangutana, sorry kay brother ha, napayaw na wa kay nahibawan, what is the word church? Kaya mo pinpoint mo kada yung building, so wala siya nahibawan sa kahulugan sa church, asa nakikan. So, si Brad, no? Kay human niya pangutana, akong ibatbat mga igsoon nganong dunay kwaresma o nganong mag-usab-usab ang kwaresma kada tuig ang pizza. Natong niyagi tuig ang Miyerkules sa Sabadnes, Pebrero, pero karon Marso. Ako nang ibatbat mga igsoon, kung namoy kalendaryo, bulot ko kalendaryo, anong masubaybayan ninyo nganong mag-usab-usab ang pizza sa kwaresma. So wala kayo pangutana bro, no? So pangutana na lang tiwas kaya ko ibatbat ang kwaresma. So mga igsoon ang Christian religion, ilan sa pagtawag ko Catholic Church, mag-celebrate na sa gitawag nato o kwaresma. Kung unahon ko din mga igsoon na, once na ang Katoliko o Christian, dili siya magpabadnes sa Miyerkules sa Sabadnes, samara nga miingon siya nga itambog ko Ginoo sa impierno. So gamitan ta ng Bible mga igsoon, gamitan po nato ng science. Aron maklaro ninyo o masabtan nganong mag-usab-usab ang pizza sa kwaresma. Kay kinahanglan ta masayod nganong mag-usab-usab aron kung pangutanon ta sa mga non-Catholics maka-explain ta. Okay. So bulog sa ko sa Bible mga igsoon nga
version na ang walay cross sa iyang agtang, impierno yun. So ako balik ko na, mao nga ang mga Christian na sila'y cross sa ilang agtang, kay ang cross nagpahayag na nga dili maimpierno ang nabadlisan sa cross. So ako nang tinawag yun. Word for word, ha? Word for word na ang walay cross sa ilang agtang, impierno. This is biblical. Kung gamit ang dagobang version. Now, again, ngano mag-celebrate man ang mga Christian sa Kwaresma? Pag-iwang Christian, that is Catholic Church. Mga igsoon, mag-celebrate ang Kwaresma kay gihandom nato ang kamatayon ni Lord Jesus na gilansang sa cross sulod sa 40 kaadlaw. Nabagina sa Bible ang gibasihan sa 40 kaadlaw atong masahon mga igsoon ang San Mateo 4:2. Nganong 40 kaadlaw kay mao na ang pagpuasa ni Lord Jesus nga milungtad og 40 kaadlaw. Ebanghelyo ni San Mateo chapter 4 verse 2. Nagpuasa siya sulod sa kapatan kaadlaw, kapatan 40 o kapatan kagabi o unya gigoton siya. Mga iso ng word Kwaresma gikan na sa pinulungan sa Latin na quadragesima. Ang quadragesima nagpasabot na o 40 kaadlaw. O mao na gibase o mao na ang akong gibasa sa San Mateo 4:2. Ang question, nganong panahon sa Kwaresma badlisan man ang agtang sa tanang Christians o ang ibadlis cross o ang gamiton sa pagbadlis abuman. Maison, ang katawad sa Diyos badlisan o cross ay lamagtang timaan nga siya nga nabadlisan iyahan na sa Diyos. Kay kung dili ta pabadlis, ako balik ko na, kamu makaisunan kong Katoliko, dili gani mo magpabadlis karong Miyerkules, kung mamatay mo Huwebes. Makita ninyo nga miingon mo sa Ginoo, Lord, itambog ko sa impierno. Ano man, ato basahon ang ipayag sa Old Testament about sa Christian religion. Chapter, libro ni Propeta Ezekiel, chapter 9, verse 4 to 6. Chapter 9. I'm sorry. Dara. So, din yung mga igsoon, magdunggan yun ninyo. Kini nga Bible sa Jerusalem niya, translation. Gibinisaya lang din sa atong nasod sa Pilipinas. Na unsay nakasulat din klaro kay din mga igsoon nga itambog yun sa impierno ang walay cross sa ilang agtang. Kung sabra kung basahon ha. So munang kamo mga kaigsonan kung Katoliko pabadlis yun mo ugma asa Miyerkules pohon. Kay kung dili mao ni ang dangatan ninyo. Ezekiel 9:4-6 gigon din Mingon siya agi sa tunga-tunga sa siyudad sa Jerusalem og markahe sa cross ang agtang sa mga lalaki nga nanghupaw og nagagulo tungod sa tanang kangilad nga nahimo dinhi. Nadungog ko siya og mingon sa uban, karon makagi ka sa siyudad, sunod niya og pamatya sila. Ayaw tanaw nila sa kaluoy, ayaw pakita og pagkaagop ining tanan sa mga tigulang, bisag tigulang ha, sa mga lalaki, sa mga batanong lalaki, sa mga birhen, mga dalaga, sa mga kabataan o kababayanan, apan ayaw tanduga ang dunay timaan sa cross. Perting klaroha. Muna mga igsoon, panahon sa bunyag sa mga Christians, badlisan ta cross atong agtang. Nyato na po nagipahayag panahon sa Kwaresma. Now, nanong mingon ko nga maimpierno, kay gingon din sa ubang bahin, din ang gingon ditong ayaw tanduga, ang dunay cross,
Diyos nagpasabot na nga dili sila itambog sa impierno. Kay dinhi mga igsoon sa hubad na gihimo sa Katoliko o mga pastor, ang gipasabot dinhi ang nasulat dinhi patya gyud. Pero ang gigamit dinhi patek gingon dinhi 9:4 o gingan siya sa Ginoo suroy sa siyudad sa Jerusalem og butangik patik ang agtang sa tanan nga nanghupaw og natagulo tungod sa mga ngilngig nga buhat nga gihimo sa mga mulupyo nini. Gingnan usab niya ang uban, sunod kamo kaniya og pamatya ninyo sa walay ko kaluoy ang mga mulupyo sa siyudad. Pamatya ang mga tigulang. Nagtigulang niya? Ha, impasin ron. Pamatya ang mga tigulang ug ang mga batanon. Katablang tigulang kay napoy batanon. Ingon man ang kabataan, so apil bata ug kababayenan. Apan ayaw ilakip pagpatay kadtong may patik sa ilang agtang. Unsa nang patik? Cross. So mga igsoon, magpabadlis gyud ta karon Miyerkules sa badlis. Kaya ang dili magpabadlis patyon o ang ipasabot ana impierno. Kaya ang impierno mao ang ikaduhang kamatayon. Munang kada ato makaigsunan nga nadali sa mga pastor, delikado na gina sila, 99% impierno na sila. 99% ha, kaya kung may tag 100% judgment na. Impierno ba gipasabot sa Gingong Patya? Gipadayag 20:14. Unya gitambok ang kamatayon ug ang hadis nato sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Muna mga igsoon kong mga Katoliko ha, Christians, Katolik, pabadlis yun mo rong Miyerkules sa badlis. Kay kung dili, sama na namingon mo na i-appeal kong tambong Lord sa impierno. Ang question, nganong cross, nganong abo man ang gamiton? Kaya ang abo mga igsoon, nagpahayag na sa atong kasubo sa paghandom sa kamatayon ni Lord Jesus. Ato basahan ang Josue 7:6. So, abo, kaya aron mapadayag na to, nga nagsubo kita. O city size, gingon din nara. Tungod sa kasubo, gigising ni Josue ang iyang misi o miya pa sa yuta, tubangan sa sutanan sa sabutan sa Ginoo. Ang mga pangulo sa Israel, may napausap, uban kaniya, hangtod sa gabi, o gibutangan nilang abog ang ilang ulo. Ang ulo nila aron magpas ila sa ilang kasubo. Sa Christian religion, ang abo nagpahayag sa paghinulsol. Ato basahan ang San Mateo 11:22. So mo na mga igsoon ng panahon sa Kwaresma, maghinulsol kita. Gingon din pagkalaot nimo Kurasin, pagkalaot nimo Betsaida, kay kun ang mga milagro nga nahimo dinha kag diha kaninyo dito pa imuha sa Tiro ug sa Sidon, ang mga tao dito dugay na unta nga nagsapot og sako ug nagbulibod og bato sa ilang ulo, nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. Mo nang abo ang gamiton mga igsoon. Now, ang question na po, nganong mag-usap-usap man ang pizza sa Kwaresma kada tuig? Dinhi na ta mga igsoon. Sa dili pa ko mo gamit sa Bible, gamit sa tag science. Mga igsoon, si Lord Jesus nag-anto siya og namatay sa cross sa bulan sa Nisan. Ang bulan sa Nisan mao ni ang unang bulan sa kalendaryo sa mga Hudyo, Jewish calendar. Og dinhi sa ato ang kalendaryo, ang bulan sa Nisan mao ang tunga-tunga sa Marso ug tunga-tunga sa Abril. Mao na mga igsoon. Abril na si Lord Jesus naganto siya og namatay sa cross bulan sa Nisan. Ang bulan sa Nisan una ng bulan sa kalendaryo sa Hudyo. Og sa Christian calendar na mao Gregorian calendar mao na ang tunga-tunga sa Marso o tunga-tunga sa Abril. Pero ang question pag yun, alam sa wala kasayon, asa man gikan ang kalendaryo? Kinsa may nagbuhat sa kalendaryo? Ang uban mo atakis Katoliko, pero ang ilang balay na ay kalendaryo. Bantay mo ha? Naraman akong igsoon, no? Naraman yung kalendaryo sa ilang balay. Adi lang nato ni buy-buyon, si bro. Mga iso lang nagbuhat sa kalendaryo, magigamit sa mga Katoliko o bisan sa mga Protestante. Katoliko mo yung nagbuhat na. Mo nang ditawag na siya Gregorian calendar.
Si Pope Gregory XIII, ang Santo Papa nga ika-137 na Santo Papa sa Christian religion, bright na kayo mga igsoon, scientist na, wala pa'y tao nga nakakuha sa gawas karon. Sa ilang panahon, walay lain tao nga nakuha niya ang dagang sa adlaw. Scientist na nga Santo Papa. Kitang mga Katoliko pwede ta bumuhat og kalendaryo para 2030, para 2040, para 2050. Ano man? Nakuha na ni Pope Gregory XIII ang dagan o tuyok sa adlaw kay bright kay na nga Santo Papa. O ang iyang kalendaryo gibuhat niya niadtong 1,582 years human si Lord Jesus nakaw. So 1582 gibuhat sa simbang Katoliko ang kalendaryo na karon gigamit sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Mao na mga igsoon. Now, ang Nisan tunga-tunga na sa Marso o tunga-tunga sa Abril. Mao na ang Nisan. Now, unsay gibasihan sa pagkuha sa pizza sa Domingo sa pagkabanhaw nga mo'y gibasihan sa paghihapon 40 kaadlaw pa atras aron mugawas o makita ang Miyerkules sa Badles. Ang gibasihan mga igsoon mao ang adlaw Domingo human sa vernal equinox, human sa first full moon sa vernal equinox. Kini ha, ako hinayon ha. Ang Domingo sa pagkabanhaw gibasi na umauna ang Domingo human sa first full moon na human sa vernal equinox. Kung namoy kalendaryo niya, inyong cellphone, bulota. Ang vernal equinox, mga igsoon, mauna ang panahon nga ang adlaw mitabo sa equator nga equal ang oras sa gabi o adlaw. Once lang na mga igsoon sa usa ka tuig nga ang adlaw motabok sa imaginary line o equator nga 12 ka oras ang adlaw, 12 ka oras ang gabi. Mao na ang gitawag sa science o vernal equinox. Ug mahitabo ang vernal equinox sulod magdagandagan ining tulo ka pitsa. Mahimong 19 sa Marso o mahimong 20 sa Marso o mahimong 21 sa Marso. Tulo lang kapitsa ang balhin-balhinan sa vernal equinox kada tuig. O karong tuig 2025 ang vernal equinox mahitabo karong pitsa 21 karong bulana Marso. Balik ko na. Tanawan ninyo, i-google ninyo, tanawan ninyo, i-search ninyo sa internet o tanawan ninyo sa kalendaryo. Ang vernal equinox may tabo karong bulan sa Marso, karong pitsa 21. O kay bawa naman na pitsa 21 ang vernal equinox, pangitao na po ang unang takdol sa bulan gikan sa vernal equinox o March 21. O kung makita na ang takdol ang bulan, pangitao na po ang adlaw Domingo on or after sa full moon. Balik ko na. Uman makuha ang pitsa sa vernal equinox, pangitao na sad ang unang takdol ang bulan. O kung makita na ang Domingo na mahimong matunong sa takdol o human sa takdol ang bulan, mauna ang i-declare sa simbahan na Domingo sa pagkabanhaw. So, kumalikon, ang pagkuha sa pitsa sa Kwaresma, gibase na sa Domingo sa pagkabanhaw, human sa on or after sa full moon, first full moon, human sa vernal equinox.
ug ang first full moon mga igsoon karon mang March 13. Tanawan ninyo kung namoy kalendaryo cellphone, tanawan ninyo. April 13. Ang first full moon human sa vernal equinox karong Pitsa 21. Pangitaon diya ang adlaw Domingo, mahimong matulong sa full moon o human sa full moon. Ug ang maong Domingo mao na ang i-declare sa simbahan na Domingo sa pagkabanaw. Unya mga igsoon, ang first full moon karon mahitabo man karong April 13. Tunong pagyaw sa adlaw Domingo. Minungdan nga ang Pitsa 13 mauna ang Domingo sa pagkabanhaw. Among nagtanaw cellphone, kita niyo na. Ang nakita na sad ang Pitsa sa Miyerkules sa Madles, muihap na 10 o 40 kadlaw paatras. Walay labot ang adlaw Domingo. Nano wa may labot ang adlaw Domingo? Kaya ang Domingo Lord's Day na adlaw na sa Ginoo. Kalipay na, himaya na. So wala na giapil sa 40 kadlaw na kita magsubok o magmangutag. Now, kung na'y kalendaryo ninyo ipa, gikan sa Pitsa 12 adlaw Sabado kay Domingo, Pitsa 13 full moon wa man nilabot sa paghihap. Kumuyat pag 40 kadlaw patras gikan sa Pitsa 12 sa April, musangko kita mga igsoon sa Marso 5 adlaw Miyerkules. Mauna mga igsoon, tanawan niyo. Science pa kuha, pero gamitan mo na ko Bible, nanong mag-usap-usap ang Pitsa sa Koresma. Anong dili na yun mo madala sa mga pastor na mangdami ninyo, kaya mga pastor mini na mga magtutudlo, sa mukan lang na sa Katoliko, why respeto? Kita na, respeto ta nila. Wata magsaka-saka sa mga balay sila membro, pero sila, sige pagdani Katoliko, Anis Plaza, magdani ang mga Katoliko, saka-saka sa mga balay sa Katoliko, wala ebidensya na kanang Baptist dito ni Sports Square, dili na reliyon kay mini na ang pundok. So wala ebidensya mga igsoon ang ilang pagsamok-samok. Now, so tinaw, gamit ang science, may bawa na to ang Pitsa sa Miyerkules sa Madles. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakat-unan. Daghang salamat.